Welcome back sa lahat ng ating mga solid HTV positive, mga regular, mga bago, lalong-lalo na sa ating mga channel members. Maraming salamat dahil naaantabayanan nyo na naman po ang ating tatlong kwentong itatampok para po sa araw na ito. Sina Patet, si Clarky 2K at si AKA Accountant. Yan po ang atin na pag-uusapan, mga kwento po nila ang ating pagdidiskusyonan. Lahat ng ito ay ibinahagi nila sa sindakstories2008@gmail.com. And once again, ang ating episode na ito ay hatid pa rin po sa atin ng mainit-init, aromatic at napakasarap na kape ni Lola Trinidad. Drip and Steeped Coffee po. Puntahan nyo na ang HTV merch sa Shopee at sa TikTok para makita nyo at malaman kung ano na nga ba ang available na lamang na mga flavors natin dyan. Pero the best ang hazelnut at ang butterscotch. Kung sakaling pampagising, may barako din po tayo at dapat mas mainam i-like and follow nyo na rin po ang Kape ni Lola Trinidad FB page at ang Hilakbot Facebook page na rin para makita ninyo ang direct blue link sa ating online store at nang ma-order mo na bago ma-order ng iba. Umpisahan natin sa kwento ni Patet. Ayan, at sabi niya dito, ito po ay sa point of view ng aking tita. So eto na ang kanyang kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Kakauwi ko lamang noon galing ng Saudi. Ako po ay isang mananahi doon sa loob ng 3 taon. Naisipan kong magtayo ng isang maliit na tindahan habang ako ay nasa Pilipinas upang kahit papaano ay may mapaglibangan ako. Hindi ko po kasama ang nag-iisa kong anak dahil siya ay nag-aaral pa sa Pangasinan noon at ako naman ay naririto nananatili sa Nueva Ecija. Wala din akong kasamang mga kapatid sapagkat sila po ay may kanya-kanya ng mga pamilya. Ang nanay ko ay kasama ng anak ko sa Pangasinan. Wala na po yung ama ko at biyuda na rin po ako. Ang dami ko pong kwentong kababalaghan at katatakutan na naranasan na. Hindi lamang po dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Sisimulan ko po sa aking kwento patungkol sa impakto o maligno. Pagkasabi ng impakto sabay tingin kay paring RJ ano. Eto na, sabi niya, katulad nga ng sinabi ko, wala po akong kasama sa bahay namin dito sa Nueva Ecija. Ako lang ang mag-isa at ang maliit na tindahan lamang ang aking libangan. Isang gabi noon at nataon ang lakas ng ulan. On and off yung kuryente kaya inis na inis ako sapagkat hindi pa ako nakakapagsara ng tindahan. So habang nag-aayos ako ng mga paninda at naghahanda na para magsara, bigla na naman pong nag-brown out kaya tuluyan na po akong nagsindi ng kandila para merong liwanag. Habang nagliligpit ako ng paninda, andun yung pakiramdam na parang meron pong nakatingin sa akin mula sa likuran. Matapang akong tao, Sir Red, pero parang nawala lahat ng tapang ko sa katawan nang lingunin ko upang malaman kung sino o ano yung nakatingin sa akin. Hindi ko na lang ito pinansin at ipinagpatuloy ang ginagawa ko. Napabaling ang tingin ko sa lugar kung saan nakapwesto yung nararamdaman ko kanina pa na parang nakatitig sa akin. At maniwala man kayo sa hindi, nagulat ako dahil meron nga talagang naroroon at nakatayo. Hindi po siya tao. Nakakatakot ang itsura niya. As in sobra. Higit pa sa nai-imagine ninyong imahe niya. Nakahinga na lamang ako ng maluwag nang bigla na lamang pong nag-on muli ang kuryente
Ang sabi ko sa sarili ko, sana hindi na muling mag-brown out. So dahil may konting liwanag na, binilisan ko na ang pagliligpit sa aking paninda para masara ko na po ng tuluyan ng tindahan. Pagkasara ko nito, talagang ang plano ko ay magpapahinga na din dahil 9:00 na iyon ng gabi. Dahil wala na rin naman na pong bumibili sapagkat ang lakas talaga ng ulan. Pagkasara ko, kumuha lang ako ng bihisan sa kwarto at pumunta na sa banyo para maligo. May dala pa rin akong kandila sa banyo upang nang sa ganon kung sakaling mag-brown out ay meron akong masisindihan na liwanag. At hindi nga ako nagkamali dahil nang patapos na akong maligo ay bigla na naman pong nag-switch off ang kuryente. Nagmadali na po ako na magbihis matapos ang pagligo kong iyon at tumakbo na papaakyat sa kwarto ko. Nagpatuyo na lamang po ako ng aking buhok. Matapos noon ay humiga na para matulog. Nakikinig pa nga po ako ng kanta mula sa debaterya kong radyo habang nakahiga na sa kama. Tumagilid na nga po ako na nakaharap sa dingding dahil andun pa rin po yung pakiramdam ko na may nakatingin sa akin. Hindi ko pa rin po iniihipan yung liwanag o yung apoy ng kandila dahil mukhang hindi na babalik ang kuryente. Hanggang sa nararamdaman ko na ang antok. Unti-unti na po akong nakakatulog nang maramdaman ko na may yumaya po sa braso ko. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata. Tiningnan ko kung kaninong kamay ang nakayakap sa akin at doon si Red ay namataan ko na ang itim-itim ng balat ng kamay na iyon. Matutulis at mahahaba pa ang kuko. Nanginig ang aking buong katawan. Unti-unti na rin akong tumingin sa ulunan ko. Napapikit ako habang nagsisisigaw nang makita ko kung anong klaseng nilalang ang nakayakap sa akin. Pagdilat ko matapos ang pagsisigaw ko ring iyon ay maliwanag na. May kuryente na ulit. Wala na rin yung maligno. Tama. Maligno ang nakita ko. Isang nilalang na sobrang itim, may mahahaba at matutulis na mga kuko sa daliri. Nakatayo pa nga ang mga buhok nito pero hindi ko po ma-explain ang itsura ng mukha niya. Sobrang pangit at nakakatakot talaga. Ibukod pa dun si Red, yung titig na mapupulan niyang mga mata. Hindi na po ako nakatulog matapos nun. Mabuti na lamang at hindi na po muling nag-brown out at humina na rin po ng tuluyan ang ulan. Yung panginginig nga ng katawan ko kahit na sabog na ang liwanag ay hindi pa rin mawala-wala. May iba pa po akong kwento, Sir Red, tungkol sa iba namang nilalang sa ibang lugar. Tama ba? Tama sabi, ibang nilalang po dito sa mundo natin at naranasan ko naman sa ibang lugar. Pero for now, ito po muna ang aking maibabahagi. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi po sa atin ng ating first sender sa araw na ito, si Patet. At actually dito po sa kanyang email may inattach po siya kasi na photo eh. So ito po ipapakita po natin at sana makuha ng editing natin ano. Ito yung picture na isinend po niya sa atin. Ayan, para po doon sa mga kung halimbawa man hindi man naisama sa ating editing, baka nalilimutan kasi na i-skipan itong part na ito. Yung sinasabi ko minsan, kaya minsan walang video or wala pong photo silang na i-attach kasi na i-skip nila itong part na to. But anyway, ito, for the sake ng mga busy ngayon at hindi po makakatingin sa screen o kaya kung ito man ay na-feature sa podcast, ayan ang itsura niyan.
Yan daw po yung maligno na sinasabi niya. Mahahaba yung kamay, tapos yung daliri, at saka matutulis ang kuko. Tapos parang ano to di ba parang ano na siya yung mga monster talaga sa ano to hindi siya maligno in ano talaga sa itsurang na iisip ko. Kasi para talaga siyang monster na dito. Parang kamukha ng isang editor. Ay, isang admin natin. Huwag na tayo magpangalan. Pero ayan ang sinend niya. Ayan daw po. So, kung saan man po galing itong photo na ito, ayan, maraming salamat din. Credits to the rightful owner. Baka mamaya kasi may mag-claim. Ito yung sinend po sa atin lang ito ng ating sender na si Patet para magkaroon lang daw ng visualization. Ayan. So, parang gahibla-hibla na lang yung buhok, di ba? Parang ganun. Tapos nakabuka ang bibig, parang hindi ang daming ngipin niya. Alam mo yon, dun sa front, tapos meron ding gitna, meron ding sa pinakahulihan, parang ganoon. Basta ang daming hanay nung ngipin, nakakatakot lang. Paano kung ganito yung makikita mo, ano kay gagawin mo una, di ba? Dito lang naman sa part ng isang kwento niya, dito sa unang part lang, pupunahin ko lang naman dito kasi parang sabi niya ay may nakita na nga daw siya nung nag-brown out, nung time na nandun pa siya sa tindahan. Nakakatakot ang itsura, pero nung nawala na nga po, as in lumiwanag, nagkaroon na ulit ng kuryente, bigla na rin pong nawala yung entity. Ayan. Tapos binilisan na lang daw yung pagliligpit para makapagsara, tapos nakuha pa niyang maligo. Diba? Parang ganon. So ito guys, ito yung sinasabi natin na isang patunay paminsan na kapag halimbawa used to it ka na, I mean, sanay ka nang makakita ng mga entities, creatures from the dark. Diba? Parang minsan sa umpisa matatakot ka na lang, pero on the latter part parang wala na lang parang ganun, di ba? Kasi sinabi dito ng kanyang tita, base sa kwento ni Patet, talagang hindi lang naman daw po isang beses na nakaranas ang kanyang tiyahin na makakita ng mga ganito. Kumbaga nasanay na lamang siya sa ganitong klaseng mga tagpo, di ba? Pero kung halimbawa man, meron din po nakikinig sa atin na katulad din po ng tiyahin ni Patet, why not mag-send na rin po kayo para ma-compile natin yung pare-parehong tema kumbaga ng mga kwentong ganito, kung kwentong maligno, kwentong impacto, mga ganyan, di ba? Maaari nyo pong isend sa sindakstories2008@gmail.com. Sa mga nakakakita na o may third eye, likas na may third eye since birth, sabihin natin ganyan. Totoo ba? Mag-a-agree ba kayo sa sasabihin ko na kapag nakakita ka na ng ilang beses ng mga multo, ng kung ano-ano pa mga creatures o kung anong mga entities, elemento, mga katulad ng ganyan, hindi ka na ba nakakaramdam talaga ng takot? Diba? Kung halimbawa multiple times na, diba? Yun ang tanong natin. Kasi yung iba kasing kakilala natin na meron pong mga gift na ganito sa paranormal, andun pa rin talaga daw yung kaba at takot kapag nakakakita sila. Alam nyo ba kung bakit? Kasi sinasabi nila na hindi daw po pare-pareho ang itsura ng mga binabanggit natin na mga paranormal entities na to. Diba? Yung mga paranormal supernatural beings na ito, hindi daw pare-pareho. At kinokontra nga po nila yung sinasabi yung lagi pong pinapakita ng pelikula sa atin na kapag halimbawa daw yung mga white lady, mga katulad niya na talagang duguan ng muka. Yung iba daw talaga, mostly sa mga ito, blurred ang muka. Hindi mo daw talaga makikita yung as in detail, as in full detail nung kanyang o yung hilat siya ng kanyang muka. Parang ganon. Makikita mo lang nakasuot siya ng damit na puti, pero hindi mo rin daw ma-identify kung blouse, kung katulad ng suot ng mga white lady na nakikita natin na gown, mga wedding gown, parang ganun kung ano pa man. Hindi mo din daw agad madedetermine, sabi nila. I don't know kung pare-pareho po yung mga ideas na ito. Pwede nyong kontrahin by commenting dyan po sa baba ng videong ito. Okay? Ikalawang kwento, ito po ay si Clarky 2K. Actually, pangalawang beses na po niyang magkwento sa atin. At ito naman ay karanasan din ng kanyang tiyahin tungkol naman sa tapik or tinapik. Ito ang Subscribers Hilakbot
Disclaimer lamang, Sir Red, sabi niya hindi po talaga super duper nakakahilakbot ito para sa akin. Pero sa tiyahin ko po talaga ay medyo kakaiba yung feels. Ito po ay real story ni tita and it happened one summer of 2008 nang magpunta sina tita at tito sa Siquijor upang magbakasyon. Balak po talaga nila na magpunta doon dahil sabi ni tito, maganda naman yung place. Yun nga lang, tulad ng ibang kwento, balot kasi ng misteryo. Apart from that, mamamangha ka rin daw talaga sa kultura, lalong-lalo na sa mga black magic, mga potions at yung mga hindi nga maipaliwanag na mga bagay. Nilibot ni na tita ang isla na iyon. Enjoy na enjoy nga sila sa views at maging sa mga pagkain. 12 noon na nga daw na mag-stop over sila sa isang kilalang kainan sa isla. So habang kumakain sila ni tita, may isa daw pong babae na lumapit sa kanila. Kulot ang buhok at para nga daw pong pulubi. May hawak itong sako at isang manika. Nanghihingi daw ito ng barya sa kanila. Pero pinaalis lamang daw ito ni na tita kasi na-interrupt yung kanilang pagkain. At ang sabi pa ni tita, hintay na lamang daw sila na lumabas at doon na daw po nila bibigyan ng pagkain yung babae. Pero sa halip nga po si Red na ngumiti o kaya ay makontento sa sinabing iyon ni tita, nagalit yung babaeng pulubi. Walang ano-ano ay bigla daw itong tinapik o bigla daw pong tinapik si tita sa balikat ng ubod lakas at hinaluan pa ng pagmumura ng babae. Pero hindi po nila maintindihan ang sinasabi nito. Ang nakikita lamang po nila ng pagkakataong iyon ay ang dami daw nitong sinasabi at para na nga daw na nag-oorasyon. Agad ay sumagi sa utak ni tita ang senaryong iyon dahil bilin ng lola kay tita na kapag may tumapik daw sa iyo na hindi mo kilala ay tapikin mo rin daw pabalik. May hatid daw kasi na malas o sakit ang ganong klaseng mga bagay. Maaaring pangkukulam o hindi naman kaya ay aswang daw ang gagawa sa iyo nito. Kaya tinapik daw agad ni tita yung babae ng malakas. At lalo pa nga daw pong nagalit ito. Nagmumura na parang nagdadasal at nag-oorasyon at hinawakan pa ang kamay ni tita at pilit niya itong binabali at doon na inawat ni tito sina tita at yung babae. Takot na takot sina tita at umalis agad sila sa kainan. Aware naman si tita tungkol sa tapik at dahil uso talaga iyon, may tatapik sa iyo na hindi mo kilalang tao na may hatid na palang malas o sakit. 2008 ito nang mauso sa Visayas. It's true, Sir Red, na may hatid itong disgrasya. Dito na po nagtatapos ang maikling kwento ni tita at patiktik na lamang po kay Erot. Sino tong Erot? Erot figurasyon. Si John Chris Dinglasa at si Richie Baldado. Maraming salamat sa inyong pakikinig. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ayan, kung sakaling meron din po kayong gustong i-shout out o kaya yung mga patiktik nga natin, sabi ko nga sa inyo, sulitin nyo na po, lagay nyo na po dyan agad sa inyong mga entry, sa inyong mga email, maging dun po sa ating Facebook page kung sakaling dun ka nagsasubmit ng kwento para minsanan. For how many times na discuss na po natin yung tungkol dito sa mga topic. Hindi lang yung mga topic yung sinasabi natin, kundi minsan sabi nga nila kapag sa probinsya, ako nga din nang nagawi nga po for a reunion, family reunion sa Bicol, na alam ko na share ko na ito pero i-reshare ko lang dahil marami tayong mga newbie na nakikinig ngayon. Yung tungkol nga, hindi lang po sa topic kundi pati daw yung mga usog. Bukod sa mga usog, lalo na yung mga estranghero na biglang magpapapansin or babati daw sa'yo
ng isang umaga. Malakas nga daw po din yung mga usog kapag yung hindi pa nga daw nakakakain yung ng usog o yung yung taong may usog. Yun ang sabi nila. Bukod pa dyan yung tapik, iwasan nga din daw po yung bigla kang tapikin kahit saang parte ng katawan mo. Ibalik mo daw sa kanya lalo na kung ito ay isang estranghero at hindi mo naman daw talaga fully maintindihan kung ano yung dahilan niya, bakit kanya ginanon. Di ba? Apart from that, ito nga yung sinasabi din natin. Alam niyo ba yung parang umiwas din nga din daw laging mapagmatsyag ka nga din daw lalo na kapag sa province na may mga ganitong klaseng mga black magic or kung ano-ano pa. Bukod sa tapik, isaalang-alang nyo rin daw po yung mga pakikipag-inuman sa mga hindi mo kakilala. Lalong-lalo na daw yung parang sa mga kuko, parang ganon. Tapos ibibigay sa'yo yung shot glass pero nakasawsaw yung dulo ng kuko niya doon sa shot glass mo. Na parang syempre naaabutan na ng kung ano mang iniinom yung alak o kung ano pang sinashot ninyo. Yung parang sinawsaw niya talaga yung dulo ng daliri niya ng pasadya. Yun daw, mag-ingat ka daw doon dahil baka daw katulad nga ng tapik, meron din aside from kamalasan, may sakit na nakaamba sa ganun. Marami tayong hindi maintindihan sa mundong ibabaw and that's a fact. Kayo guys, alam nyo yan. Pero ang simpleng sinasabi lamang daw po nila dito, nag-e-exist talaga yung mga ganito, mga black magic, mga witchcraft, mga katulad niyan. Kaya dapat mag-ingat daw tayo lalong-lalo na sa mga hindi ka naman daw talaga tiga dun sa lugar na iyon. Or kahit tiga dun ka, mag-ingat ka pa rin daw dahil hindi mo alam baka ikaw na daw yung pagtitripan. Diba? Meron pa ba kayo na ganyan? Meron pa ba kayo mga ibang experiences or should I say yung mga paniniwala bukod sa tapik, bukod dun sa sawsaw ng daliri, di ba, na merong kung ano pa mang dasal o ano pa man yan, di ba? Hindi dahil sa medyo dugyot yung ganon, di ba? Pero sabi nga nila, mag-ingat ka pa rin, maging maingat ka pa rin sa pinakikisamahan mo, parang ganon. Kayo man, ano pa ba yung pwede ninyong madagdag dito? I-comment nyo na lamang po. Okay, last na kwento naman na tayo ngayon. Ito naman po ay isang avid listener natin, Solid HTV Positive na listener dito po sa ating channel at isi-share lamang daw po niya yung kanyang karanasan sa branch daw po ng isang bangko. Binigay niya sa akin, dinisclose niya kung ano yan, pero ito po ay matatagpuan sa Quezon Ave, sa Q Ave, way back 2015. Ito po ay galing kay AKA Accountant. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Dati po akong accounting assistant doon sa bangkong doon sa bangkong yon. Bale, ang trabaho po namin ay mag-double check kung balanse yung transactions ng mga teller. Isang gabi, binanggit ng supervisor ko kung bakit hindi pa daw po nagpapasa yung isang teller na handle ko. Nagpasa na ba si Kate? Gagabihin tayo kung hindi pa siya nagpapasa ng balanse past 6 na o. Sabi ng supervisor ko. Ma'am, wala po si Kate eh. Sabi ko. Pero iginiit ng supervisor ko na nandoon daw si Kate dahil nakita daw niya noong umaga. Nagtataka nga daw siya kasi ang aga ni Kate. Maaga po kasing pumapasok ang supervisor ko dahil naghahatid din ito ng pamangkin sa school kaya before 7 a.m. ay naroroon na siya sa branch. Sa kwento po niya, nag-aayos siya ng gamit nang mapansin niya si Miss Kate sa pinto ng back office namin. Nasa amin po kasi yung main printer ng branch kaya lahat ng ipiprint doon lalabas sa amin. Binati daw niya si Kate pero hindi daw siya pinansin. Dire-diretso lang daw, naglakad at papunta sa printer. Tapos naglakad po daw ulit at papalabas na sa branch. Parang nawirduhan daw siya dahil hindi po siya binati ni Miss Kate kaya naisip niya na baka bad mood lamang. Sa paglabas po ni Kate ay sinundan pa daw niya ng tingin
Sinundan pa daw po ng tingin ng aming supervisor kaya sure daw po siya na hindi naka-leave si Kate gaya ng sabi ko. Dahil sigurado po ako na wala si Kate, hinamon ko tuloy yung supervisor ko na i-review yung CCTV at yun nga ang aming ginawa. Ang nakapagtataka lamang dito, Sir Red, ay bangko po kami kaya high-tech ang CCTV. Ang nakapagtatakang part dito ay nung pinanood namin yung CCTV footage sa oras na sinabi ni supervisor at kitang-kita ko po na lumingon yung supervisor ko at bumati siya sa nasa pinto pero after po nun ay nag-freeze yung CCTV footage. Nag-resume na lang po ito after ilang seconds at kitang-kita po si ma'am na may sinusundan nga ng tingin. Yung time po na nasa loob yung nakita ng supervisor ko na entity ay wala pong recording. Kaya po tinawagan namin si Kate at ang sabi po niya ay hindi siya nakapasok dahil na-confine siya sa ospital sapagkat nagka-dengue siya. Yung oras po nung araw na iyon, nung morning, yung parang nasa critical condition siya. Kaya talagang nakaramdam po kami ng matinding hilakbot sa branch dahil sa pangyayari. Yun lamang po si Red at soon makakapag-share po ulit ako ng nangyayari ng iba ko pang experiences. Maraming salamat po. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Ayan, maganda sana guys kung meron kayong shinare sa amin na kopya ng CCTV or parang ganon para at least di ba mapakita natin. Pero kasi sabi nga nila, alam niyo sa digital age natin na ito, mas mas nakapagmamanifest daw ang mga ghost. Ito nalaman ko lang din ito kay Sir Ed Kaluwag nang minsan din po na alam mo yon, mapanood ko yung isang episode niya sa YouTube channel niya. Well, in fact si Sir Ed Kaluwag din ay kasama din po namin doon sa sinasabi kong matagal na Paranormal PH na sila po yung minsan nagbabatuhan doon ng diskusyon. Meron nga din po mga live live streaming na kung saan pwede kaming makipag-interact sa kanya at magtanong. Hindi lamang po siya, halos lahat din ng iba pang mga alam mo yun, mga hindi naman din masyadong nagpapakilala na mga paranormal researchers kasi yung mga nahihiya daw yung iba, di ba, yung mga katulad niyan. Unlike kay Sir Ed Kaluwag na talagang sinasabi niya talaga na kung meron man o wala, kung may findings man siya sa isang lugar, yun yung gusto ko doon sa kanya. Talagang truthful, factual yung kanyang sinasabi. Hindi siya yung nagsusugarcoat, hindi siya yung nagsisinungaling na ay meron dito porque abandoned, parang ganon. So balikan natin si Sir Ed, yung sinasabi ko sa inyo na credible enough para masabi at ma-share ko sa inyo na maging sa digital age, mas nakapagmamanifest, nakapagpaparamdam ang mga multo o ang mga kahit na anong mga ghostly apparition or mga entities from the afterlife. Kasi ang isa daw po sa sinasabi nila dito guys, maniwala man kayo sa hindi, kapag halimbawa sa video call, kinukunan nyo ng footage via phone cam or yung mga talagang handheld na mga camera, action cam or whatsoever, kapag ito daw po ay nag-glitch ng sobra, yan daw ay isang indikasyon na may ghostly apparition or merong something paranormal doon sa kinukunan mong subject. May it be tao na parang possessed or parang alam mo yon, malakas ang magnet or attraction sa mga supernatural, or isang place na talagang subject for kinukunan mo lang, di ba? Parang ganon. So yung glitches daw, isa ito sa malinaw na indikasyon na may paranormal activity doon sa
bagay o sa lugar na iyon o doon sa tao na kinukunan mo. Yan, mas kung tutusin nakapag-adapt na nga daw believe me or not, tawanan nyo man o hindi, nakapag-adapt na rin daw po yung mga multo sa modern age kung paano sila pwede makapagparamdam. So yun yung sinasabi nila. I don't know kung kayo man ay may iba pang o mas malalim pa na kaalaman ukol rito, pwede nyo pong kontrahin, pwede rin naman kayo mag-agree or just rest the case, sabi nga nila, dito sa ating pinag-uusapan. Pero ito pong nire-relay ko ay galing po ito doon sa mga binabanggit at napag-aaralan din po namin mula po sa mga, syempre, paranormal researchers kung tawagin. Maraming salamat at hanggang dito na lamang po ang ating kwentuhan at sana po ay may natutunan, may napulot din po kayo at kahit papaano ay nakapaghatid ng konting kilabot sa inyo ang tatlong kwento na atin pong itinampok sa SHS ngayong araw na ito. Sakali man po na kaya nyo pong mag-VM or mag-voice message, i-record nyo na ang boses ninyo habang kinikwento ang inyong nakakailakbot na karanasan, or kung hindi man, pwede nyo pong i-type na po yan agad-agad. Pagsamahin nyo na lahat ng inyong mga karanasan para full force, kumpleto compilation po natin ang gagawin natin dyan sa mga kwento ninyo. At lahat ng yan, isend sa sindakstories2008@gmail.com. Kung love stories ang meron ka, reddiaries2021@gmail.com naman. At pasensya na sa mga nagsisend po ng mga love stories nila dyan kamakailan, hindi po muna natin maire-record, maisiset sa course ng schedule natin yung pagre-record ng love stories natin at marami po tayong hahabulin dito po sa Hilakbot muna at sa Sindak at sa Hilakbot Haunted History. Sa Pulang Likido Animations, meron na po tayong kinumpile dyan and totally hindi na po tayo gagawa pa ng mga animated horror stories dahil ako po ay naghayag na hindi ko na po talaga kaya. So unless meron po silang bago na itatap na narrator po sa mga channels na yan at sila na po ang bahala dyan. Okay? So maraming salamat sa mga channel members, sa mga regular na nakikipagkulitan at nagpaparamdam pa rin dyan sa live streaming, mga silencers o mga silent listeners. Thank you dahil naririyan pa rin po kayo. Road to 200k na po ang subs natin sa Hilakbot. Sana dumami pa, ganun din sa Hilakbot Haunted History. Maraming salamat po sa inyo at sa patuloy na pagsuporta sa ating mga YouTube channels. Ako pong muli si Red. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, 9:00 ng gabi. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.